Well, right now, Manong Ted, no, ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon. Anak ng kagwang, no? Itong mga hinayupak na ito, mga malitagang sa Kongreso, harap-harapan na po tayong niluloko. Eh, ang taong bayan, iwan ko lang kaya kung magpapaluko po dito. Mantakin mo, ha? Itong si Jenky Luestro ay umamin po mismo sa interview kay Filon na walang ebidensya. Wala silang ebidensya laban po sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. So ano ho ito? Ito ay maliwanag na demolition job. Ito ay maliwanag na sarswila lamang, anak ng kagwang. Bakit pinag-uusapan po natin yung impeachment? Eh, wala naman palang mga ebidensya, kundi mga marites lamang. Oh my gulay, napaniguradong mababasura na lamang ho ito. Kumbaga, siguro inutos lang ito ni Palaka sa kanila at ni Bangag, impeachment nga kayo dyan sa committee. Lalo na si Sandro Marcos. Ay, ano nyo, impeach nyo. Ako na bahala sa pangangalap ng perma, pero ayon po kay Kung Ungab, wala, hindi daw talaga makakalikom ng sapat na perma dahil yung mga political parties ay nagsiatrasa na sumuporta dito sa drama ni Sandro Marcos na budlat ang mata. O, ito po yung maliwanag dyan. Abahoy, dapat ang ma-impeach ay si Bongbong Marcos pag ang pinag-usapan ay confidential funds. Alam niyo po ba, si Bungit, magkano yung confidential funds? 4.5 billion eh. O ito, magbibinta di umano ng government property si Bongbong Marcos dahil sa nangyayaring naranasan na economic crisis sa bansang ito, anak ng kagwang. Government properties talaga, ibibinta ha. Binta mo na kasama asawa mo. Sama mo na pinsan mo, anak ng budlat ang mata. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. At syempre, Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko, pa-subscribe din ho. At Abirada Aguila. Alam nyo po, no? Hindi mo maintindihan kung ano ba ang gusto ng mga buhayang ito. Na maliwanag naman ho sa sikat ng araw na ginagamit lang ho ninyo si Vice President Inday Sara para sa inyong mga pansariling interes. Kasi kung pananagutan po ang pinag-uusapan, abahoy, ang dapat managot ay itong si Bongbong Marcos. Si Bongbong na muna ang pag-uusapan natin dahil tuliro na itong animal eh. No? Hindi na po niya alam kung paano solusyonan itong crisis sa ating bansa. Ngayon, magbibinta na lang siya ng mga ari-arian ng Pilipinas. Yawag na. Uubusin na yata niya. Eh, pagbibinta dahil hindi na niya alam kung saan kukuha ng solusyon. Ang isip niya dito, puro ayuda, anak ng kagwang. Bakit ka magbibinta ng government properties? Anong kunik doon sa pagkawalan ng supply ng langis? Ang gawin mo, maghanap ka ng mabilhan ng langis at yung mga nakurakot ninyo sa kaba ng bayan, gamitin yung pambili mo na. Huwag nyo po munang pagtripan itong mga government properties. Okay sana kung mga Italiano gold yung inyong ibibinta, anak ng kagwang. O, pakinggan po muna natin itong balitang ito dahil natuliro na po ang gobyerno kung paano solusyonan ang ekonomiya, crisis ngayon sa ating bansa. Lalo na ho na tuloy-tuloy na umano ang pagsipa ng presyo ng langis. Mantakin mo baka next week aabot na po ng 130 pesos per litro ang diesel at ang gasolina aabot na rin ho sa 100, anak ng kagwang. May presidente pa ba tayo? Oh my gulay. O, ito pakinggan po natin. Kapit mga motorista, posibleng pumalo pa sa hanggang 130 pesos kada litro ng diesel Agay. sa susunod na linggo. Punsod po yan ang ikatlong bugso ng taas presyo sa produktong petrolyo sa gitna ng gulo sa Middle East. Sa report ng industry sources, nasa hanggang 14 pesos and 50 centavos ang posibleng itaas ang presyo kada litro ng diesel. Inaasahan na sisirit din ang presyo ng gasolina ng hanggang 7 pesos and 50 centavos kada litro Nako. at lalampas na rin ito sa 100 kada litro. Anak ng kamote ka, bungit, bungbong pa. Ngayon, sasabihin ninyo, buong mundo man yan nakaranas. Anak ng kagwang, kay panahon ni Tatay Digong. Nagkaroon ng digmaan, hindi man lang umabot ng 70 yung presyo ng langis. Hanggang 60 lang naman, 55. No, pero ito kay Bongbong Marcos, anak ng kagwang, bago lang yung digmaan, 100 agad. Oh. Lalampas, baka aabot pa ito ng 500 bawat litro, anak ng kagwang. Oh. Kaya pa ba? Ito yung sinasabi natin na ang presidente ng Pilipinas ay walang alam, mahinang nilalang. Bakit hinahayaan mo na mag-increase ng langis itong mga animal na itong mga oil companies na ito? Eh wala pa naman po silang naaangkat na langis. Ay hayaan nyo muna yung dating presyuhan. Ang problema ginusto ng hinayupak na ito Po yan sa 4 na araw na trading ng Mean of Platts Singapore. Pero posibleng magbago pa ang mga numerong ito hanggang sa Lunes. Ang food supply natin. Huwag na natin muna pakinggan yan, putang nakitampangan niya. No? So hinahayaan mo lang to. Ito na tayo ngayon. No? Hahayaan mo lang yung mga oligarkiya, no? Yung mga negosyante, gagawin ng mga Pilipino. Sige, mag-increase ka ng langis. Okay, walang problema dyan. Bakas tayo dyan. Kasi nakapagtataka, gobyerno pa nagatalaga ng presyohan. Dapat naka-freeze yung price dyan. Yung mga presyo. Huwag kayo mag-increase. Pag nag-increase kayo, isarado kong gasolinahan ninyo. Embargohin ko yan. Magiging state of emergency. Magdeklara ako ng state of emergency. Lahat ng gasolina, gasoline station sa buong Pilipinas
ako ang magkokontrol. Ganun ba takutin? Hindi yung hinahayaan mo lang, anak ng kamote ka. So ngayon ito, nambudol na naman ang animal, no? Bago natin pag-usapan yung kanyang ibibintang mga ari-arian, o sapat daw ang supply. Paano nagiging sapat ang supply? Eh, nagsitaasan na nga ho ang presyo ng langis eh. Budol ang animal, no? Pati bigas nagsitaasan. Pakinggan natin yung nakangiwi niyang panga. Andito tayo upang tignan ang ating mga supply ng pagkain Uy. at ang presyuhan ng pagkain. Uy. Dahil lahat ng ahensya ng pamahalaan, siyempre dinadapitan natin ang mga partner natin na food suppliers para sa pang-araw-araw ng taong bayan. At kami naman, nakita naman ninyo, ito, isa lamang ito, 10% pa lang ito sa kanilang stock. Ibig sabihin, hindi lamang ang Century, kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. At bukod pa ron, ay sila naman ay pumapayag na to keep the prices na hindi muna basta kung hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Putang ina, ano yun? O, hindi patatas? Ano? Hindi patatas? Patatas? Lala mo nyor. Malala na yung utal mo, mag-design ka na. Ano yun? Kaya siguro mga isang buwan, yung iba baka 2 buwan, hindi magagalaw yung presyo. Kahit na dumating na tayo, ay patuloy naman natin tinitignan ng supply. Ang supply ay hindi Anong kahit dumating na tayo, patuloy pa rin natin tinitingnan ng supply. Saan ka dumating? Saan tayo dumating? Sa Planet Namek? O sa Alapaap? Ito na, hindi marunong mag-construct ng sentence. Oh. Kahit darating na tayo, papatuloy ang supplies. Saan tayo parating? Parating tayo sa impyerno. Yawan. hindi kailangan mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin Hindi kailangan mag-alala. Hindi kailangan mag-alala ang taong bayan. Sus, mag-alala. Yan. Hindi mag-alala. Kasi kung mag-alala ka, maalala mo. Maalala mo yung pambubudol mo kay Tatay Digong. Maalala mo yung pambubudol mo kay Inday Sara. Yung maalala. Mag-alala. Ha? Intindihan tayo, Nyor? Ang bubog, kaya yung mga supporter sobrang ubog. Eh, paano? Utal-utal yung amo nila. Hindi daw mag-alala. Baka mag-alala. Ang kagwang ka. O kami mag-adjust. Presidente ka, naturingan eh. Hindi ka marunong mag-construct ng sentence. Bueset. Kaya nga. ay sapat kahit na pangmatagalan. Ang presyo natin ay kagaya kaya magpapasalamat tayo sa mga private sector kagaya ng Century na sila ay pumayag na wag itaas muna. Wag itaas ang presyo ng bilihin. Kaya patuloy natin minomonitor ito para naman ang pang-araw-araw na pangangailangan ng taong bayan ay naalagaan at naalagaan. Putang ina, naalagaan at naalagaan na yung pangangailangan. Alam mo, Nyor, hindi mo kailangan mag-check dyan na ikaw pupunta dyan. May DTI ka eh. Yan na lang ang mag-ikot. Ikaw, ang gawin mo, pumunta ka sa mga bansa na may langis, makipag-negotiate ka, makipagkasundo ka. Ano ba ang reason mo? Bakit nagsitaasan ang mga presyo ng bilihin? Dahil walang langis, di ba sabi mo? Pero sabi mo, enough ang supply. Pero nagsitaasan ang presyo, putang inang kabudulan noon ito eh. Pumunta ka doon sa China. Ibaba mo yung panga mo. Huwag masyadong ma-pride. Makiusap ka. Kung gusto mong lumuhod, kung kailangan lumuhod, lumuhod ka. Kung kailangan ng ganun, dahil kailangan po natin ng langis, lumuhod ka sa China. Ganun na lang. Putsang ina, yung China pala, pang-5, no? Sa isa sa mga producer ng langis sa buong mundo. Anak ng kaguwang ang Russia, pangatlo. Wissos ko, Ginoo ko. Yan po yung mga kaibigan ni Tatay Digong. Na ngayon naman kinalaban ni Ngiwi. Sa panahon ni Tatay Digong nung pandemya at saka may digmaan, ni minsan hindi po tayo nag-alala. Dahil hindi natin naramdaman na ang mga presyo ng bilihin ay magsitaas at pati presyo ng langis. Kasi si Digong matapang. Sige, magtaas kayo ng presyo, sasampaling ko kayo. Pero ito, nakikiusap ang buang. No, nagmaniklohod sa mga oligarkiya, puta papi talaga tong hinayupak na to. Kailangan gamitin mo yung pagiging presidente mo, napaka-useless mo naman eh. Huwag kayong magtaas, may harapan ng taong bayan. Pag nagtaas kayo, putang ina, kontrolin ko yung negosyo ninyo, wala kayong magawa. O, ganun lang sana ba? Alam ang ginawa ni BBM? O ito, magbibinta na po ng mga ari-arian ng ating bansa, anak ng kamuti, no? Ang kapal na mukha naman ito, grabe, nanguyot na, oh. Ito ha, galing po yan sa ang balita. Ngayon, credible naman po itong FB page na ito. Mantakin mo ha, wala na pong ibang naisip ang buang. Ito, tingnan mo. Wala nang naisip, kundi magbinta ng ari-arian. Ayon po dito sa balita ngayon, Marcos Jr. admin, minamadali na ang pagbibinta ng mga ari-arian ng gobyerno para may pambili umano ng supply. Anak ng kaguwang. Kasabi niya, enough ng supply. Enough ang supply, di ba sabi mo? Sabi dito, we are targeting Atrium of Makati. Putsak na. Saan ba yung Atrium of Makati? No? Oh.
mile long and portion of FTI for this year. Anak ng kagwang. Alam ko yung FTI, yung ibang portion dyan, bininta na ho yan. No? Ewan ko sila rin nagbintang mga animal, mga dilawan. So ngayon ito, ibibinta na lahat, no? Kasi portion of FTI nakalagay. O ito na ho tayo ngayon. Yung si Isko Moreno, sinasabihan po ninyo ng buy binta, anak ng kagwang, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag. Siya pala yung buy binta. Si Tatay Digong kailanman hindi po nakaisip na magbinta tayo ng ari-arian natin. Kasi crisis. Hindi po inisip ni Tatay Digong yan. Alam mo ba nyo kung saan si Tatay Digong kumuha ng pondo nyo? Yung pinasaran yung mga establishmento, yung Pugo, na kinontrol ninyo, pinalitan nyo lang ng pangalan, pero nandyan pa rin yung Pugo. Mga Rimulya nagkokontrol ng Pugo ngayon. Ibang pangalan nga lang. Doon kumuha si Tatay Digong ng pundo. Nung pandemya, malaki ang tulong ng Pugo. O ngayon, saan tayo kukuha ng pundo? Wala ng Pugo. Dahil sinabi ninyong illegal dahil nga hindi nyo pinarenew ng mga permits. Kaya naging illegal lahat. Sa panahon ni Tatay Digong, saan damakmak na legal na Pugo, may mga permit. O, wala ka nang mahanap na pundo ngayon. Nasaan yung mga mali-malitang pera ho ninyo? Hindi ba pwede natin galawin yun? Animal kayo? Pamura ka talaga dito. Ba't kayo magbibinta? Oh. For what? Para? Pambili? Sa mga supply? Anong supply? Supply ng pulboron? Ayan tayo eh. So bagsak na talaga tayo. Bakit ayaw nyo ibinta si Gadon? Bakit ayaw nyo ibinta yung mga bubunistang tanganista mong supporters? It's clear, ibinta mo. O gusto mo, ibinta mo si Lisa Marcos. Sama si Sandro. Tsaka si Romualdez. Putang ina, sabi ninyo, ang dami ninyong Italiano gold. Yung Italiano gold nyo na lang ang ibinta. Huwag nyong ibinta ang ari-arian ng bansang ito dahil hindi nyo mga ari-arian yan. Yan ay ari-arian nating lahat ng mga Pilipino. Wala kang karapatan yan, anak ng kagwang. Kaya dapat ito ang ma-impeach. Imbis na si Vice President Inday Sara Duterte. Alam nyo, pag nanatili pa tong si BBM sa pagkapangulo, wala na. Mauubos ang kaba ng bayan. Kagaya ngayon, maglalabas daw ng pundo, magkano? Oh my gulay, oh. 21.47 billion para daw sa fuel subsidy. Nantakin mo ha. Infra projects, sabi ng DBM. Yung 21.47 billion na yan, saan mapupunta yan? Di sa mga bulisan na puno ang malita, paldo ang animal. Nagiging palabigasan na ang labas ng pandemya ngayon. Nagamit pang pandemya para makakurakot itong mga hinayupak na makurakot. Kaya kailangan po, tayong mga Pilipino, magbantay tayo sa galaw ng gobyerno. Kasi uubusin at uubusin po talaga ang pera ng bayan. Mantakin mo ha, hindi na po pira ang inuubos, pati mga ari-arian, balak pang limasin, pati mga properties ng pamahalaan ng gobyerno ng mga Pilipino, uubusin din. Ngayon, Jengel Westro, sino po ang karapat-dapat ma-impeach? Inday Sara o si BBM? Nainamin din naman nila Westro sa isang interview ni Filon na wala silang ebidensya. Ang tanging ebidensya nila ay chismis lamang ni Ridon. At gusto pa niya si Vice President Inday Sara ang magbigay ng ebidensya sa kanila. Ang tanga na nito. Ganun pala yun. Nahuli ito, napaamin po ni Ted Filon sa interview. Pakinggan natin itong may utang kay Inday Sara. Oh. Ma'am, hindi ho ba ang mga grounds po no para po sa impeachment ni VP Sara kasama yung unexplained wealth at saka daw po yung violations sa SAL-N, po ba? That is correct, Manong Ted. Okay. Ang claim po ng kampo ni VP Sara no, na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. At ito nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SAL-N? Well, right now, Manong Ted, no, ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon, if you remember, the two SAL-N which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. No? Tanga mo! O inamin mo na, wala kang ebidensya. Ang hawak nyo yung SAL-N, Inday Sara. Ebidensya na yon. Yung SAL-N, Inday Sara, kaya ipaliwanag ni Inday Sara, ill-gotten wealth. Si Inday Sara natuloy ngayon, may ill-gotten wealth. Si Bongbong Marcos, walang ill-gotten wealth. Trilyon, anak ng kagwang ko. O ito na, umamin na si Jengel Westro. Walang ebidensya sila. Ang tanging hawak nila ay itong bunganga ni Ridon. Tungkol sa SAL-N, Inday Sara. Sabi nga ni Inday Sara, i-point nyo. Kung alin doon. Ang sinasabi ninyong hindi maipaliwanag na kayamanan ni Inday Sara. Putang ina, si Bongbong Marcos, 600% yung itinaas. Kasalin niya, bilyon. Kay Inday Sara, 88 million. Jinky, mas mayaman ka pa kay Inday Sara. Mas may ill-gotten wealth ka pa. Nasaan yung mga mali-malitang pera na dineliver sa inyo? Anak kayo ng kagwang. Ayon mo mismo yan ha, sa mga Marines, mga ex-Marines. Hindi mo nga sinagot eh. Paano mo sasagutin? Wala kang maisagot. O ngayon si Inday Sara pasagutin mo na tungkol sa mga di umano ill-gotten wealth, anak ng kagwang, shame on you. Kung si Inday Sara may ill-gotten wealth, hindi sana ang Davao City, baon na baon. No? Kasi mangungurakot ka man kasi may ill-gotten wealth ka. Di ba, Jenke? Hindi Pacquiao. Luis, true. So paano ho ito, mga kababayan ko?
mismong chairman ng Committee on Justice na may utang kay Inday Sara na 9 milyon, ang umamin na wala silang ebidensya. Ang tanging pinanghawakan lang nilang ebidensya ay itong umanong sinasabi ni Ridon o Kikakuki. Nak ng kamuti, oh. Tuloy lang, oh. No? Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin pwede i-expect ang mga complainants to have with them already this bank record, considering that they are protected by the bank secrecy law. No? Ang tanga mo, no? Madam. Anak ng kamote, yung complainant pala, eh, wala naman palang mga hawak na ebidensya. Ba't mo pinapakinggan yan? Sige nga. Nagkatarantaduhan na tayo dito. Sinabi mo, sufficient in form, sufficient in ground. Pag sinasabi mo, sufficient in substance. Pag sinasabi mo, sufficient in substance at sufficient in ground, po, anak ng kagwang, may ebidensya kayo. At po, bakit yan? Wala pala mga ebidensya. Paano yan, Madam Chair? Umamin kayong walang ebidensya, kayo ngak na mayroong sufficient in ground. Ano po ba ang pinagbabasihan po ninyo na sinabi ho ng committee mo na sufficient in ground? Anong kalitsihan ka? Saan ka nagbase? Sa budlat na mata ni Sandro? Na sinasabi mo, hindi may sufficient in ground kahit wala. Naturingan kang fiscal daw. Pero hindi mo alam paano magdesisyon na may sufficient in ground and sufficient in substance. Anong pinagbasihan mo? Kapangitan ni Ridon? Mauna ni Ron. Ang tawag dyan, anak ng kagwang, mikos-mikos na dis. Sige nga, tuloy natin itong may utang kay Inday Sara. No? As a matter of fact, maliwanag sa batas na itong impeachment cases, this is the only opportunity kung saan pwedeng mag-request ang complainant ng subpoena bank records. That is true. The compulsory processes are granted to the House of Representatives and even to the Senate. No? So, Olol! So, iakyat nyo daw sa impeachment court para makapag-request ng bank records. Anong reason nyo bakit mag-request kayo ng bank records? Puta. Di maliwanag ito na fishing expedition talaga. Wala kayong ebidensya. Wala kayong actual evidence. Saan ka nakakita? No? Kayo miyembro ng committee. Yung mga bunganga, yun lang yung pinagbabasihan ninyo na may sufficient in grounds. Bunganga ni Dilima. Bunganga ni Redon. At pwede pala to magmaritis lang tayo. Magsampa ka ng reklamo, walang ebidensya. Ang ebidensya mo, nagmaritis lang ako. Kami na, abogada ba to? Abugaga. Hindi pwedeng ganun kadali, ha? Nasasabihin mo, i-impeach namin si Inday Sara. Kasi nga, pagdating sa impeachment court, magre-request po kami ng mga ebidensya. No? Na i-provide ng complainant sa kinukomplaint na maglabas kayo ng ebidensya. Pwede pala yun. Ang kinukomplaint yung maglabas ng ebidensya at ibigay sa complainant, ang tanga ko naman. Oh, isang kalukuhan. Na si Inday Sara, ibabagsak niya ang sarili niya. Ulul! Saan ba ito nag-aral ng abogasiya? Nakakahiya ho sa school ninyo. Los, oh. Pagkaman, tama ka, Manong Ted, sa observation mo, na kulang sa attachment. But the explanation to this, according to the members, they cannot avail yet of the bank record protected by the bank secrecy law. And they, Lo mo. O ikaw inamin mo na kulang sa attachment ang impeachment complaint laban kay Inday Sara. O dito na tayo magkatalo-talo. Dito na tayo magkalitsi-litsi. Kasi ikaw mismo sinabi mo, walang mga attachment eh. Walang ebidensya. Pero sinabi mo, sufficient in ground. Nakapagtataka, nakapag-decision kayo dyan, pero wala po kayong nakitang ebidensya. O, ginawa tayong tanga nito. Dali talaga kayo sa Supreme Court na naman, mateknikal na naman kayo. Ang sabi pa naman ng Supreme Court, na kailangan may matibay na ebidensya bago po magsampa ng impeachment sa isang impeachable officers. Hindi po ito binabalyo ng komite ni Luistro na tablar ngiwe. Kaya, siyempre, ang kampo ni Inday Sara, kikwestiyonin niyan sa Supreme Court. Mantakin mo saan ka nakakita? No? Sabi dyan ni Luistro, yan sa balita ngayon. Saan ka nakakita? Ang sabi dyan, Luistro, iginiit na dapat si VP Sara ang magpresenta ng ebidensya laban sa mga akusasyon laban sa kanya, anak ng kamote. It should be the respondent herself presenting the evidence assisted by lawyer si Awad. Nakapulburon ba to? Bangag din pala to. Saan galing tanita ho ito? Yung nirereklamo, yung nagrereklamo, walang ebidensya. So ngayon, yung nagrereklamo, gustong humingi ng ebidensya sa nirereklamo. Inutusan ng huwis. Ang sabi ng huwis, hoy, ikaw na nirereklamo, maglabas ka ng ebidensya para mabaon ka sa akusasyon sa'yo.
Putang ina, Banana Republic. Unggoy-ungguyan na lang tayo dito, buhaya-buhayahan. Pwede pala yun? Anong bansa ba ito? Saang bansa yan pwede? Saang planeta yan? Putang ina naman, kung ako naman ho nirereklamo mo, putang ina, bibigyan kita ng ng ebidensya para mabaon lang ako. Sampalin pa kita. Patuga-tuga ka. Niresi ka. Pakumplin-kumplin ka, wala kang ebidensya, puro ka lang marites, anak ka ng kagwang ka. O ito, panalong-panalo na po dito si Vice President Inday Sara. Alam naman ng taong bayan, wala ho talagang ebidensya ang mga ugag. Itong mga hinayupak, umamin pa, yung committee on chairman, committee on chairman sa Justice Committee, anak ng kamote, inamin niya. Wala silang mga ebidensya, wala silang mga attachment, basta lang, pinakinggan lang namin si Ridon, yan na, goods na, may sufficient in grounds na. Hindi naman po pwedeng papalampasin po ito. Naayon po kay Kung Ungab, malabo po yung impeachment labang kay Inday Sara. Walang susuporta po sa mga ito. Dahil maliwanag pa po sa sikat ng araw na sabi ni Kung Ungab, ito ay demolition job lamang. Malamang. Dahil wala po talagang ebidensya ang mga ugag. Kaya pakinggan natin si Kung Ungab. Sa kanyang programa nga, no, Kong, nung nakaraan na episode, ay sinabi ikinuwento ni Vice President Sara Duterte yung timeline of events kung paano po nabuo yung impeachment, no? At nasabi niya na ilang beses siyang dumalo sa mga pagdinig sa Kamara, pero pag nandun siya, hindi naman siya tinatanong kaugnay sa issue. Kaya marapat niyang sinagot yung mga issue na yun at naka-timeline pa. Gaano kahalaga, Kong, na may ganyang platform ang Vice President na hindi hostile na ipapaliwanag niya yung kanyang panig on national TV? Well, if you will notice from the start, since simula ng mga confirm, it's really designed to demolish the Vice President. Kita mo yung demolition job. Grabe. Grabe yung kanilang media campaign sa mainstream media, sa social media. Hindi pa nga lumalabas yung mga responses, hindi pa lumalabas yung formal reply, yung formal investigation, katakot-takot na accusations doon sa iba-ibang hearings sa Committee on Appropriations, pagdating sa Quadcom. Ang dami ng accusations doon, no? So, and these are mere accusations, insinuations, innuendos. Walang proof, walang final judgment, walang concrete evidence of a crime made for conjectures. So, where does this go? Elimination of a very strong candidate in 2028. Correct. We see the Vice President here. He has the highest number of votes in the last 2022 elections, even higher than the votes of the President of the Republic. The President got 31 million votes. The Vice President Sara got 32 million votes. So makita natin yung credibility niya, yung mandate niya sa taong bayan. Mataas. Mas mataas. At saka hindi lang yan, nakikita natin yung kanyang trust and approval ratings na pinakamataas siya. Trust and approval ratings sa lahat ng public officials. And you are going to impeach somebody who has a very, very high trust and approval ratings, even higher than the President, higher than the Senate President, higher than the Speaker of the House or Chief Justice. So pinakamataas talaga si Vice President Sara Duterte in terms of approval at hindi lang yan. Lahat ng surveys na lumalabas. Number 1. Even though this early, lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So demolish na. So they try to remove her by impeachment. Kasi ang plano talaga, makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2028. But sa tingin ko, MJ, kahit saan ka pupunta ngayon, yung taong bayan, very much aware. Thank you very much for SMNI. Maraming salamat sa mga social media activists natin, yung mga vloggers na lumalabas palagi at sinasabi yung totoo. No? Nakikita natin yung taong bayan. Salita na talaga. Ngayon, nakikita nila yung nangyayari, nakikita nila yung ginagawa kahit hindi pinipick up ng bayaran media. Nakikita natin, pinapasa-pasa na yung mga pinapasa na yung mga important na mga video, important news items, news articles. So makita natin na aware ang taong bayan sa mga nangyayari. Saka hindi lang yan, nakikita natin sa mga news items, news articles, sa Facebook, sa YouTube, sa social media, TikTok, yung mga likes. Makita mo yung likes, saka yung ano ba yun? Laughing, ano? Pinagkakawanan yung mga emoji. Yung praise releases. Nakikita natin yung kung ano na yung totoong sentimento ng taong bayan. Yung mga emoji, no, lalo na sa page ni Bongbong, puro tawa. Mga post nila. Alam niyo ho kasi, ang taong bayan ngayon, alam ko matalino na ho. Hindi na po basta-basta maniwala. Tama dito si Kung Ungab, bantakin mo pinakamataas na mandato na government official, pinakamataas sa trust and approval rating, pinakamataas sa survey for presidential candidate. Putang ina, i-impeach mo. Isa lang ang ibig sabihin yan. Gusto mong masira ang political career mo. Pero sabi ni Kung Ungab naman, yung mga political party daw, nagsi-atrasa na. At saka walang maglalakas ng loob na susuporta sa impeachment. Pakinggan natin Kung Ungab. Actually, marami na akong naririnig, no? Hindi lang 2, 3, 4. I think more or less malapit na sa plus minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga
constituents sa kanilang mga distrito, all out support. So yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. Ito ang naging pahayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inihain sa mababang kapulungan. Nakabatay ang reklamo sa mga aligasyon ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang posibleng paglabag na dapat umanong panagutan ng Vice Presidente. Ngunit sa panayam ng SMNI News, sinabi ni Ungab na hindi pinaniniwalaan ng karamihan ang mga naturang akusasyon. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas talaga. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. Dagdag pa ni Ungab, makikita ng 32 milyong botante ng bise ang mga politikong nag-akusa laban sa kanya. Sa kabilang banda naman, inilahad ni Ungab na may malalaking partido ang inaasahang aatras sa pagsuporta sa impeachment. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw na sumuporta doon sa impeachment. Ganon din narinig natin noong press con, noong NUP, no? And here, there's another party na gusto na rin umatras. It could be possible na pagbalik namin, mahihirapan silang kunin yung 106 votes. Correct. Let us say, kung i-pressure talaga ng admin, maglabas na naman sila ng incentives, maglabas sila ng benefits, i-kukumbinsin nila yung mga congressman na bumoto, lalo na yung may mga kaso. So I think, baka makakuha pa sila, but they will not get the same. Sa huli, sinabi ni Ungab na karamihan sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso ay nakukonsensya na umano laban sa ginagawa kay Vice President Sara. Putangin na, sobra-sobra naman kasi yung ginawa kay Inday Sara. Paano hindi makukonsensya? Wala na yan, NPC, NUP, National Unity Party at saka National People's Coalition. Malalaking partido yan. Eh, lalo na po yung lakas, manigurado ako, kahit yung kay Tambalos-Los, lakas, putangin na. Lahat yan, mga yan, kongresista, hindi yan sa suporta. Malabo nga hok talaga. Noon, pwedeng gawin nila, yung unang attempt nila na ma-impeach si Inday Sara, pwede sila susuporta kasi kalahating taon pa lang, no? Ang termino ni Bongbong. Si ngayon, ito, 2 taon na lang, 2026, 2027, 2028. Wala na nga yatang 2 taon, anak ng kamuti eh. Kasi filing of candidacy na po sa 2027. Wala na. Wala nang maglalakas na loob ng mga mga kongresista. Kung meron man siguro, parang suicide na yan sa kanilang political career. Kaya pakinggan natin yung BH party list na rito. Alamin muna ng mga mambabatas ang pulso ng kanilang mga nasasakupan. So I remind the mga members of Congress, you are representatives. I was once a representative. So tanungin niyo po ang constituents niyo. Kasi nung nandun tayo sa last election, I think the Filipino people have spoken. They don't want this impeachment to happen. So I urge the fellow members of Congress ni Robert, tanong niyo po, magkonsulta muna kayo sa distrito na inyong pinaglilingkuran, magkonsulta kayo sa mga sektor na inyong pinaglilingkuran, pabor ba sila dito? Kasi representatives tayo. Let us follow and consult our constituencies. Ayon pa kay Herrera, kung pagbabatayan Ang galing ni Kong Herrera, Bernadette Herrera, dyan tama. Yung mga representatives, ikonsulta nyo yung mga constituent ninyo. Kaya ito si Kong Herrera, may patama dito kay Kong Atarde. Sabi ni Kong Herrera, butante ako sa district ni Congressman Arjo Atayde. Ako hindi pabor sa impeachment, no? Ni VP Sara, dalhin nyo po ang aming boto sa plenaryo. Tabla rin to malita boy rin to Ano ka bulso? Ito na ho yun. Wala na. Panalo na sinda yung impeachment, hindi na ho yan makakausad, lalo na po na inamin din naman nila na walang ebidensya. Ang sabi ni Puno, kung walang ebidensya, walang bago, anak ng kagwang, hindi kami susuporta. O ikaw, kongresista, huwag kang magpakabubot, magpakatanga. Inamin na ng chairman ng Committee on Justice na si Luestro na walang ebidensya, puro chismis lamang. Ambot sa inyo. Basta kami, pagdating ng 2028, tatandaan namin yung mga kongresista na bumoto kay Inday Sara na ma-impeach dyan sa Kongreso dahil hindi namin kayong ibuboto dahil kami ay Duterte.